katotohanan yan, ayaw din ng Amerikano yan. Kasi pag dinala mo yan doon, magsisimula na ang paglilitis. Hindi nga nila maumpisa ng paglilitis kasi wala silang ebidensya. Pinulitika lang nila si Pastor. Yun Ayan. lang katotohanan. How about naman po sa mga kritiko na sinasabi ngang it's about time na dapat daw harapin ni Pastor ang kanyang mga inaakusa laban sa kanya at ano pong masasabi ninyo doon sa kanila, Attorney Sal? May karapatan ba sila na magbigay ng komento patungkol sa isyong ito? Unang-una, hindi sila nag-iisip sa mga sinasabi nila. Ano bang haharapin? Nakakulong na nga eh. Ano bang Mm. tawag mo doon? Di narap na nga. Di tumakas. Mario Joseph. Ay, nako. Talaga namang Ay, gamitin niyo yung mga utak niyo. mm. Ayan. At, ito nga, maraming salamat, Attorney Sal, dahil nga at least dito po sa ating programa ay nabibigyan po ng liwanag yung mga lumalabas sa social media na mga pahayag ng ibang mga politiko. Ayan po, Attorney Sal, kasi kamakailan lang po ay yun nga, may nakapansin po kay VP Sara na bumisita po sa Quezon City Jail. Yan, at doon po ibinalita sa ating balita ngayon na yung mga personalidad na kanyang binisita. Ano pong masasabi ninyo dito, Attorney Sal? Malayo. Alam niyo, yung mga ganyang mga paksain, hindi na dapat na binibigyan ng attention yan. There is nothing wrong absolutely with visiting people in jail kung sila ay mga kilala mo o kaya naman mga kaibigan mo. Kahit nga hindi kilala, kung gusto mong bisitahin, anong masama doon? Binibigyan lang ng puro mga useless. Wala yan. Huwag na nating intindihin yan. Huwag nyo na intindihin yung mga yan. Basta bisitahin nyo. Kung gusto kayong bumisita kayo. You don't have to explain anything to them. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. At samantala, sa iba pang issue, ito nga, before po or tapos itong impeachment trial ay lumabas nga po yung mga balita na formal ng hiniling ng Estados Unidos sa pamahalaan ng Pilipinas itong ang extradition ni Pastor Apollo C. Quiboloy upang harapin yung mga paglilitis kaugnay sa mga kasong ibinabato laban sa kanya. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, kailangan pa itong aprubahan sa mga korte ng Pilipinas bago nga maisakatuparan itong extradition. Pero samantala, sa panig naman po ng DOJ Attorney Sal ay sinabi nila na wala pa silang natatanggap na extradition request mula sa Amerika. Habang kinukumpirma pa ng DFA or Department of Foreign Affairs na ang anumang kahilingan ay daraan sa itinakdang proseso. Para po sa kaalaman ng mga nakararami, Attorney Sal, kasi nga maraming lumabas sa ibang mga media itong ang pagkakahiling ng Amerika na i-extradite si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ano po ang inyong masasabi dito? Paano po dapat ito or ano po ang dapat na proseso nito at anong magiging epekto nito? Kung ano ang sinasabi ng batas ng proseso, gawin na lang nila. Matagal na yan eh. Mm. Ang katotohanan yan, ayaw din ng Amerikano yan. Kasi pag dinala mo yan doon, magsisimula na ang paglilitis. Hindi nga nila maumpisa ng paglilitis kasi wala silang ebidensya. Pinulitika lang nila si Pastor. Yun lang katotohanan. How about naman po sa mga kritiko na sinasabi ngang it's about time na dapat daw harapin ni Pastor ang kanyang mga inaakusa laban sa kanya at ano pong masasabi ninyo doon sa kanila, Attorney Sal? May karapatan ba sila na magbigay ng komento patungkol sa isyong ito? Unang-una, hindi sila nag-iisip sa mga sinasabi nila. Ano bang haharapin? Nakakulong na nga eh. Ano bang tawag mo doon? Di narap na nga. Di tumakas. Mario Joseph. Ay, nako. Talaga namang Ay, gamitin niyo yung mga utak niyo. mm. Ayan. At, ito nga, maraming salamat, Attorney Sal, dahil nga at least dito po sa ating programa ay nabibigyan po ng liwanag yung mga lumalabas sa social media na mga pahayag ng ibang mga politiko. Ayan, Attorney Sal. Medyo nakuha ko yung attention sa last part na sinabi niyo po na kung gusto pong manood, yung pong impeachment ang panoorin.
Ano po ang inyong masasabi, Attorney Sal, at kung meron pa po kayong expectation for next week's impeachment ni Vice President Sara Duterte? Kulang yung sinabi mo. Sinabi ko, kung gusto niyo manood ng scene 2, in other words, kung gusto niyo lang ma-amuse, amusement, ay manood kayo niya sa impeachment. Ulitin natin na Yes. lahat ng mga ilalabas ng prosecution na ebidensya o ng testigo, walang saysay lahat yan kasi nga inaamin na nila na preliminary at hindi conclusive yung kanilang audit na di umano irregular. So kung iaaminin mo na hindi pa final, so anong magiging batayan mo sa pagdemanda? Ganun lang ho kasimple yun. Itutuloy mo lang yan kung ang layunin mo, siraan si Inday Sara. Pero yun ang ginagawa ng mga abogado ng prosecution. Kung ano ng mga snide remarks. Wala, gusto lang magpabida. Mahilig lang sa publisidad at paninira. Yan ang kagalingan ng mga yan eh. Pero kung tutusin nyo, simple-simple lang ang issue. Dinidemanda mo ng irregularidad. Sino ba ang nagdidetermina kung irregular? Initially, ang COA. So merong, according to them, irregular, non-compliant. Oh. Pero inamin nila, pero ito preliminary lang, recommendatory lang. Kasi nga, meron pang appeal. May appeal pa sa commissioner. May appeal pa sa korte. O, paano? Ba't ka magdidemanda ngayon? Hindi pa napapatunayan at on their part, conclusive na yung kanilang finding. Yan ang problema eh. Masyadong klaro, kaya wala ho yan. Dismiss. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala sa iba pang balita, pinayuhan ni Vice President Sara Duterte si Presidential Spokesperson Claire Castro na maging professional sa pagbibigay ng mga pahayag bilang tagapagsalita ng Office of the President. Tinanong naman ng ang VP kung may komento ba siya sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan sa Davao City. Alamin natin at detalye sa report ni Jason Rubrico. Sa panayam sa Davao City nitong Huwebes, hininga ng reaksyon si Vice President Sara Duterte matapos tawagin ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na baseless at nonsense ang nauna niyang pahayag kaugnay ng International Criminal Court o ICC at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang tugon, sinabi ni VP Sara na bilang tagapagsalita ng Office of the President, nararapat lamang na maging professional sa mga pahayag na inilalabas sa publiko. Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong C ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan. Samantala, tumanggi si VP Sara na magbigay ng komento sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Peoplesville Housing Project sa Kalinan, Davao City. Aniya, mas makabubuti ang mga residenteng binisita ng Pangulo ang tanungin tungkol sa kanilang naging karanasan at opinyon. I know kasi project namin yan ng Mayor Apoliban, so ayoko mag-comment sa kanyang pagbisita. Siguro ang mas maganda ay ipa-comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako doon nung bumisita siya. So, mas maganda tanungin natin yung mga tao na nandun kung ano yung komento nila, ano yung opinion nila sa pagbisita na ni BBM doon. Kaugnay naman sa panawagang tutukan ang problema sa pagbaha sa Davao City, sinabi ni VP Sara na hindi lamang Davao ang dapat bigyang pansin ng pamahalaan. Aniya, dapat matugunan ang pagbaha sa lahat ng apektadong lugar sa bansa upang maiwasan ang panganib sa buhay ng mga mamamayan. Dapat tutukan ng gobyerno ang baha sa lahat
ng lugar ng Pilipinas. Hindi lang sa Davao City kasi meron ding baha sa Ilocos, meron ding baha sa Pampanga, sa Bulacan. Lahat ng mga low-lying area sa panahon ng malakas na pag-ulan at bagyo ay kailangan tutukan dahil delikado na merong mamatay dahil sa mga pagbaha. So, hindi lang Davao City, dapat buong bansa. Dahil ang Pangulo naman ay Pangulo ng buong bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.